Ginamit naman umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang controversial na War Against Illegal Drugs campaign para matakpan ang isang malaking iligal na negosyo na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, sistematikong korupsyon at international drug syndicates. Sa huling pagdinig ngayong taon ng House Quad Committee noong araw po yan ng Webes, ipresenta ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop ang Senior Vice Chair ng komite ng buod ng mga ebidensya at testimonya mula sa 13 pagdinig na isinagawa mula yan noong buwan ng Agosto. Sa paunang natuklasan ng joint panel na binubuo ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts, lumalabas na si dating Pangulong Duterte at ang mga malalapit dito ang umano'y kumita mula sa kalakalan ng droga na kanyang ipinangakong wawakasan. Ayon kay Congressman Acop, ang mga pinagkakatiwalaang mga opisyal ng Administrasyong Duterte ay may hawak ng purse at sword ng bansa. Ngunit sa halip na gamitin ito para maglingkod sa taong bayan, ginamit umano nila ang mga kapangyarihan nila para sa kanilang pansarili at pampolitikang interes. Sinimula naman ni Congressman Acop ang kanyang presentasyon sa pamamagitan po yan ng pagbabalik-tanaw sa dalawang malalaking kaso ng smuggling ng droga noong taong 2017 at 2018 na tinawag niyang Tale of Two Shipments. Ang mga kasong ito ay kinapapalooban ng 6.4 billion pesos at 3.4 billion pesos na halaga ng shabu na naipuslit sa pamamagitan ng Manila International Container Port. Ang mga testimonya mula sa mga pangunahing saksi, ang negosyanteng si Mark Taguba at dating Custom Intelligence Officer na si Jimmy Guban ay nagbigay ng detalye kung paano di umano'y pinangunahan ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Davao City Representative Paulo Polong Duterte. Alam nyo, hinala ko dyan, nagalit yung mga congressman. Ito hinala ko lang dahil hindi nila madiin si Sara Duterte kahit wala na siya sa DepEd. Di ba chance na nila yun? No? Ang tingin nila, hindi nakikipagtulungan sa kanila si Angara. Yan. Alam mo, mga pikon niya mga yan Hindi namin madiin Yung OBP, wala sila mahita. Hawak ni Sara Duterte yan Kasi siyang vice president Pero yung DepEd, pagkakataon na sana nilang idiin si BP Sara, hindi pa rin nila nadiin, di ba? O, eto ang bawi nila. Ganun kaltasan namin kayo. Yan po, yan ang aking pananaw. Opinion ko lang yan. Kasi mga pikon niya mga yan Sasabihin nila fake news. Hindi po fake news yan. Ang fake news ko, binabali ko yung mga Alam nga naman sabihin yung naghihiganti kami kasi sa inyo. Pero wala po kayong maikakatwiran. Bakit nyo po babawasan ng computerize? Yung computerization program. Kung hindi nyo binabawian yung DepEd. Di ba? Kasi napahiya kayo. Hindi nyo napatunayan na yung DepEd, hindi nyo nadiin si BP Sara na may anomalya si BP Sara. Di ba? Hindi nila napatunayan So bilang ganti, ayaw nyong makisama sa amin Ayaw nyong idiin si BP Sara bawasan namin yung budget nyo. Yan yun. Yan yung tingin ko dyan. Pero ito po yung official nilang pahayag ni Representative Rog Gutierrez. Kung maniniwala ka. Thank you very much kay Jose Benito. Sir Vance, pasensya ka na sa pakapi ko. Pan 3-in-1 lang. Naku, okay na yan. Yung iba nga, walang pakapi. Maraming salamat sa iyo, Jose Benito. Sabi po ni Representative Rog Gutierrez, while it is unfortunate that Secretary Sani inherited the problems and scandals left behind by his predecessor, Vice President Sara Duterte, Secretary Angara knows that the law is clear. Unused funds must be accounted for before new allocations can be made. Ikaw naman pala may kasalanan, Angara Hindi mo pala na-account yung unused fund, di ba? Dapat binili mo na computer. We know it's extremely difficult for Secretary Angara to defend DepEd's lack of action when the Philippines is already at rock bottom in global education. Rock bottom na raw tayo. Nasa babang-baba na raw tayo ng global education rankings. A teacher to computer ratio of 30:1 is unacceptable. And we have BP Sara to blame for it.
Tignan nyo ha. Okay. Si BP Sara daw ang may kasalanan kung bakit tayo kulelat, rock bottom ang ating education. Ang alam ko po si BP Sara, 1 taon lang mahigit o 2 taon lang, more or less 2 years lang na naging DepEd Secretary. Ibig sabihin, mataas yung education system natin bago naging DepEd Secretary si BP Sara? Tanong ko lang kasi matagal nyo na niloloko yung mga taong bayan eh. Ibig sabihin, nung si Briones, mataas ang ating educational system. Top 10 tayo sa buong mundo. O sino yung sinundan ni Briones? Si Luistro. Nung secretary pa si Luistro, ang taas-taas ng education system natin. O yung before pa, sila Jesly Lapus, matataas tayo. Nung si Sara Duterte na, bumagsak yung education system natin. Nagawa niya yan in 2 years. Utot nyo. Pinagbububulan nyo kami. Yan po ang malaking kalokohan. No? Yan po ang malaking kalokohan. Yung pambobola ninyo na yan. Bagsak na po ang education system natin. Kaya nga merong matatag program eh. Bagsak po ang education system natin nung panahon ni Briones. Kaya nga yung sinundan ni Briones, merong K-12 eh. Huwag niyong pinagbubula yung mga tao. Utot ko rin ba? O, di magpahinga ka muna. Bukas ka na uli. Thank you very much kay Amik sa 199 pounds, 113 United Frontliners. Huwag niyong pinagbubula yung tao. Tapos ngayon, sino yung nagkaltas ng budget? Si BP Sara ba? Kayong mga congressman. Bakit hindi nyo akuin? Si Pangulong Duterte, yung mga patayan, sinasabi niya, oo, ako may kasala, ako ang mananagot. Ginawa niya yung war on drugs eh. Kayo nagkaltas ng budget, kasalanan ni BP Sara. Akuin nyo. Kami ang may gawa niyan. Kaya wala kayong pambili ng computer. Bakit nyo isisisi kay BP Sara? Hiniling ba ni BP Sara na kaltasan nyo budget ng DepEd? Sobra naman kayo. Kayo na nagkaltas eh. Tapos, eto. PhilHealth, kinaltasan nyo rin. Okay. Pero ang tanong ko ganito. Maganda ba ang palakad ng DPWH? Nakita ba namin? Ang tanong ko, nakita ba namin yung mga flood control project, 5,500? Nakita ba namin yung 5,500 flood control program projects na yan? Ano sabi ng Pangulo? Nasagasaan ng barko. Merong flood control. Na-overwhelm lang ng baha. Puta, ito parang ang sinagot eh. Maganda lang pakinggan na overwhelm. Pero pag tinagalog mo yan, nasaan po yung flood control project, Mr. President? Ay binaha. Binaha yung flood control project kaya hindi natin nakikita. Kasi binaha eh. Binaha yung flood control project. Sa ano yung punto ko? Sino mas palpak? Yung DepEd na dati ng bagsak ang edukasyon kaya hinahabol ni BP Sara, hinahabol ni Angara, humingi sa inyo ng pambili ng computer? Palpak ba yun? Or yung DPWH na binabaha yung flood control project? Ngayon lang po ako nakakita na yung tagapigil ng baha, binaha. O ngayon, siguro naman mas palpak yung flood control.
Thank you very much kay Opinion PHB. Hello po Kuya Badong, watching lang po ako. Pag palagi silent viewer lang po. Salute you po. God bless. Thank you very much sa 250 na pangkape. Ikaw ba ay ano na namin? Add moderator muna natin siya. Okay. Bakit kahit palpak yung DPWH, dinagdagan nyo yung pondo? Bakit yung naghabol tayo ng pambili ng computer, binawasan yung pambili ng computer? Yung palpak na flood control project, tanong, meron pa bang flood control project ngayon? Meron pa raw, sabi ni Grace po. Ganun pa rin karami, malamang. Dinagdagan budget eh. Imagine niyo, palpak na nga yung flood control, dinagdagan nyo pa yung budget ng flood control. Ito pong, kailan po palpak yung bumili ka ng computer sa mga estudyante? Bakit ayaw nyo bumili ng computer yung DepEd? Pag gumamit ba ng computer, ay nakakabobo yan. Meron ba kayong pag-aaral na nakakabobo yung computer? Kasi ang DepEd, sabi nila, kailangan natin ng computer para makahabol. Ang sabi ng Congress, tatanggalan namin kayo ng computer pero isisisi namin kay BP Sara. Yan po, ganyan kawalang kwenta ito po ang pinakawalang kwentang Kongreso. Ang problema sa kanila, nangangatwiran pa, palpak na nangangatwiran pa. Kayo na nga nagsabi, rock bottom. Kulelat na tayo sa education. Lahat, computer. Mga bata, computer. Sa iba't ibang bahagi ng mundo. Panay sila computer. Tayo. Paano magpakape sa'yo? Pindutin nyo lang po yung dollar sign. Tapos mamili kayo kung magkano yung ipapangkape nyo. Huling-huli na tayo. Binawasan nyo pa. Yung pambaha, tuwan-tuwa kayo sa baha. Bakit? Sa kapag bumili ng computer, wala po silang katkong. Magtapatan na tayo. Paano mo kakatkungan yung computer? Pero hindi ko sinabi na meron kayong katkong sa ano. Mga tapat kayo, di ba? Hindi ko kayo inaakusahan na may katkong kayo sa flood control. Malamang gusto nyo talaga mawala yung baha. Kaya budget kayo ng budget. May baha pa rin. Budgetan natin yan ng flood control. Hindi ko sinasabing magnanakaw kayo. Malamang totoo kayong nagtapat sa gobyerno, sa mamamayan. Gusto nyong ayaw nyo kaming binabaha. Kaya tinatambakan nyo ng pundo. Bahala na kayo. Christopher Candari, thank you very much. More power sa iyo, Boss Buds. Always watching from Benicia, California. Yung mga binabanggit ko po, baka naiinggit kayo ha. Sabihin, bakit merong binabasa at hindi binabasa? Yung mga nagpakapilang muna ang binabasa natin. Lodjet Flips, thank you very much sa $2.99. Ito po ang ating pong may picture po dito sa Daily Tribune. Nako, ang kumuha pa ng picture, tuwan-tuwa. Tanong nyo kung sino. Si Kiko Pangilinan, nang nasa picture po, tuwan-tuwa. Si BBM, si Lisa Araneta Marcos, at saka si Sharon Cuneta. Tuwan-tuwa silang nagpa-picture. Ito po yung picture na to ay kinunan Sharon Cuneta with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and hubby and former Senator Kiko on Malacanang's Kalayaan Ground for the Concierto Palacio para sa pelikulang Pilipino. Ha? May pa-concert pa rin? Hindi ba pinag-utos po ninyo, Mr. President, na magtipid ang mga gobyerno? Itigil muna yung mga Christmas party sa mga pangkaraniwang gobyerno.
Wala munang Christmas party, kinakailangan matipid. Yung matitipid, imbes na gastusin daw sa Christmas party, i-donate. Masunurin po yung mga government employee. Magdo-donate po sila sa mga nabaha. Kanino po applicable yan? Sa lahat po ng public ay sa government offices. Wala munang mararangya. Pwera po Malacanang. Sa Malacanang po, pwede silang magrangya. Sobra ka naman ba dong? Pa-concert lang? Marangya? Opo. Alam nyo ba kung magkano ginagastos dyan sa pa-concert na yan? Kala nyo ba libre yung mga kumakanta dyan? Magastos po yan. Parang ang sinasabi ng ating Pangulo, magtipid kayong lahat, pwera kami dito sa Malacanang. Kami dito sa Malacanang, tuloy ang pa-concert, tuloy ang party-party. Ibang uri no? No? Ano yung kasabihan? Yung tatay na habang umiinom, huwag kang iinom anak ha. Kayo tay, bakit kayo umiinom? Putang. Alam niyo po, ang pinakamaganda po as a leader, yung ginagawa niyo, yung maging modelo po kayo. Si Pangulong Duterte po, kaya bilib na bilib ang mga tao, kaya hanggang ngayon naniniwala na hindi magnanakaw si Pangulong Duterte. Simpleng pamumuhay. Sa simpleng pamumuhay po siya. Alam niyo po ba? Mayroong lechon. Dahil sa sobrang simple ng pamumuhay, putya, may sumita pa eh. Ano ba naman to? Bakit may lechon? Ngayon lang po ako nakakita. Nasanay na tayo na simple yung pamumuhay ni Pangulong Duterte. Thank you very much. Kay Emilio Pineda na nagbigay sa atin ng $499 na pangkape. Ayan. Emilio Pineda. At ito pa. Winnie Cantalan. Thank you very much sa 249. 249 pangkape. Okay. Ano yung sinasabi ko? Si Tatay Digong, sa sobrang simple ng pamumuhay, nasanay tayo ng simple. Nung nag-birthday, puta, in-issue pa yung may lechon daw. Kala ko ba simple lang yan? Bakit may lechon? Sabi ko, puta, gigil na gigil ako. Hayop kayo. Ako nga eh. Vlogger lang. May lechon ako nung nag-birthday ako eh. Presidente ng Pilipinas, bawal mag-lechon. Ganun po tayo, manita nun. Yung mga naninita nun, mga makabayan yan eh. Yung nanita na may lechon si Pangulong Duterte. Nasaan kayo ngayon? Bakit wala yatang naninita sa mga pa-concert sa Malacanang? Sa luho ng mga tao sa Malacanang. Mandarambong mga Duterte, huwag kayong gumastos para gastosin kami, para may gastosin kami. Thank you very much uli kay Amik sa 199 pounds. Bakit di ako makapag-send ng pampakape sa Badong Aratilis? O dito ko mag-send sa Bad Aratilis. Subukan mo mag-send dito. Mababate rin kita. Okay, at ito po ang huli na yata natin to. Huli na to. Ito po, may mahina ring utak na follower ni BBM na nagngangalat, wag na natin sabihin. Sabi niya, sabi ng mga eengot-engot na DDS, confidential fund is confidential daw and doesn't need any documentation. Really? I got this form from Joint Circular, etc. etc. Tapos inisa-isa niya na supported with documentary, sealed envelope, di ba? Disbursement from IF shall be supported with documentary evidence of payment in a sealed envelope. Documentary evidence, no? Supported with documentary evidence. Hindi po sinabing mga resibo.
The same may be inspected by the kept at all time in the vault in his office. Yan. The preparation of documents, evidence of payment supporting the IE shall be subject to the handling of security information described in Section 5.3. Okay. Disbursement of CF shall be supported by certification of accountable officer of the CF if IF signed under oath containing the following. Okay, saan daw po yan? Ibibigay, no? Hindi nakakaintindi kasi mahina po mga pang-intindi ng mga BBM supporter eh. Babasahin po natin mula sa sinabi niya. Ayan po, sealed envelope signed by the SDO. Ito pa isa. Keep at all time in the vault in his office. Yan po nilalagay po sa vault sa office. Lahat po ng mga papeles, dahil po confidential, dapat nakalagay lang sa vault. Naintindihan niyo po? Yun yung gusto niyang palabasin eh. Wala po kami sinasabi na walang dokumento. No? Wala kaming sinasabi na walang dokumento ang confidential fund. Ang sinasabi namin, bawal busisiin sa publiko. Pwede bang walang dokumento yan? Yung dokumento niya dapat nakasealed sa envelope at nakatago sa vault. Pag sinabi bang nakatago sa vault, ilalantad ba sa publiko? Hindi. Nakatago nga eh. May tatak yun na confidential. Di ba? Huwag mo natin silang burahin. Hayaan natin silang manggigil. Magmura na magmura. Mamaya po titirahin natin yan pagkatapos. Hindi kayo makaintindi. Wala kaming sinasabing walang dokumentong confidential fund. No? Ang sinasabi namin, bawal siyang ibulgar. Bawal pag-usapan sa publiko. Dahil siya ay confidential. Tama, sinabi nyo. Pero hindi nyo binasa yung nasaan. Kung nasaan. Na? Yan ay nakatago sa opisina. Nakabolt. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya marami po magkakakaso eh. Pag binuweltahan kayo ni Sara Duterte, marami makakasuhan sa inyo. Yung mga taong nagbulgar ng confidential fund. Ano sabi ni Sara Duterte? Na hindi nila maintindihan? Kaso yan. Pag binulgar mo yung laman ng confidential, yung mga ng confidential fund kung paano mo ginastos, may kaso ka.